Ito mahirap kasi bakit nangyayari ito sa kanila. Ito ba ay kalooban ng Panginoon, inalooban ng Panginoon itong inalooban ng Diyos na mangyayari ito sa kanilang buhay. Lagi na lang natin pagbintangan ang Panginoon. Kung totoo sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Lagi kayo manalangin upang huwag kayong mauulog sa mga pagsubok sa buhay. Kaya ang panalangin ang malaking bagay o importante sa buhay natin bilang isang nanampalataya tayo sa Panginoon. Pero hindi lahat naman pinapakinggan ang panalangin natin. Lalo na kung tayo po ay isang taong hindi naniwala sa Diyos. Oo, hindi tayo naniwala sa Diyos ay hindi tayo papakinggan at hindi natin makamit ang ating mga hiniling. Pero kung meron tayong panampalataya na parang si Satan o demonyo, nanginginig pa, wala rin yan kung hindi samahan natin gawa. Ano bang tama talaga dito? Manampalataya na walang gawa? O mayroong gawa ang panampalataya? Unang-una, ang gawa mo lang sa panampalataya, bigkasin mo lang sa iyong bibig na ikaw po ay naniwala sa bugtong anak ng Diyos na si Jesucristo namatay sa krus. Ibinuhos ang kanyang hamiling dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At maniwala ka na siya ay namatay, nilibing ng 3 araw at nabuhay. After 3 days at umupo sa kanan ng trono ng Diyos, ikaw po ay maliligtas. Romans 10 verse 9 to 10. At tanggapin mo ang Panginoon. Tanggapin mo ang Panginoon na si Jesucristo at paniwalaan ng buong puso at ikaw ay magiging anak ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng anumang bagay ng iyong mga magulang, kundi ito po ay kaloob ng Diyos. Ito po ay kaloob ng Diyos. This is the will of God. So kung gawin mo ito po ay malaking bagay at magkakatulong sa ating paglalakbay. Iingatan tayo dahil yun ang pangako ng Panginoon. Pero kung mangyayari naman, halimbawa, o mangyayari sa disgrasya, katulad nito sa nakita nyo na talagang nadamay yung ban. Ang dahilan doon yung broadcast ng disgrasya, mabilis tumakbo. Yung iba naman, hindi mag-antay, tumakbo ka agad. Kaya may banggaan. Yung mayroong banggaan sa naglalakad ka, mayroong minsan at tisod ka, nahulog yung paa mo. May nangyayaring ganyan. Nabasad yung baso, nabuhugas ka, nabasad yung plato. Dahil sa ating pabaya, kumpiyansa, over-confident, at walang pag-iingat sa buhay, mayroong pangyayari na mga ganyan na hindi naman kalooban ng Diyos. Ito po ay pabaya, overconfident. Tatulad siya nito ang yung iba na nag-drive, lasing, nakainom, nag-drive, o banda, nakasagasa. Isa rin yung dahilan na bakit nangyayari yun sa kanila. Ang mahirap naman yung madamay ka pa, dahil hindi ka naman sana kasama doon. Kaya ang payo sa Panginoon, ulitin ko, lagi tayong mamanalangin sa Panginoon. Nagabayan tayo, tulungan tayo. Sa ating paglalakbay, ingatan ating buhay paglalakbay. Pero kung mangyari naman talaga, pwede lang naman. Kasi yung sakay ka sa aeroplano, nadamay ka rin doon. Nadamay ka rin, di ba, nakasatay ka rin ng mga barko na huminto. Hindi naman lumubog, nasira, makinadamay ka. Kahit anong ayaw mo. Kaya iba talaga yung kuan ka, yung manalangin ka sa Panginoon. Yung meron kang sweet intimacy relationship with God. Dahil yun ang pangako ng Panginoon. Iingatan ko ikaw. So marami po salamat mga kapatid. And please do not forget to subscribe and like. God bless and thank you.